Abay, talaga nga namang makikita nyo, mga minamahal, na sobrang init na po ng tensyon. 'Di ba? Tensyon sa pagitan ng Team Pilipinas, laban nga po dito kontra sa team ng China. Kaya kung mapapansin ninyo, itong bagong Pilipinas Alliance, habang nagpo-proclamation rally, ano yung ginagawa nila? Sinisiraan. 'Di ba? Katulad ng ginawa ni Jason Sa. Nakita niyo yung video ni Jason Sa, mga minamahal? Yung isang reporter na walang credibility na tinanggal sa broadcasting dahil nga fake news peddler. Tapos kinasuhan din ni General Torre. Diba? Ano yung nangyari? Nagpakalat na naman po, mga minamahal, ng fake news. Ano na naman ulit yung fake news, mga minamahal, ni Jason Sa? Abay, habang nagpo-proclamation rally daw, itong bagong Pilipinas Alliances, abay, ang sinisigaw daw po ay Team Duterte. Pero nung pinanood ko naman po, mga minamahal, sa video ng proclamation rally nila PBBM, ang sinisigaw naman po ay Marcos, 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 Pilipinas. Yan naman po yung sinisigaw. Grabe sila gumawa ng fake news eh. Sobra-sobra para lang mayurak yung imahe, yung credibility ng administrasyon. Para meron tayong, meron akong ipapakita sa inyo, mga minamahal. Jason Sa. Grabe gumawa ng fake news yan si Jason Sa eh. Pakita ko kung ano yung fake news na ginawa niya. Jason Sa. Ito. Sinisigaw daw, Team Duterte daw. Pinagmamalaki ng mga kandidato para sa Senado. Ulit, pagkamat nakatuon ng pansin natin sa ating mga kandidato. O diba, mga splice? Splice nga, mga minamahal, hindi nga natin nakikita yung audio mismo eh. I mean yung audience na nagsasalita ng Duterte. Kumbaga, in-insert lang nila, mga minamahal, yung audio na yan para sirain nga po yung tinatawag na proclamation rally ng administrasyon. Paano ba naman kasi, hindi talaga mahulugan ng karayom, oh. Bagong Pilipinas, proclamation rally, hindi mahulugan ng karayom. Sobrang daming tao, kaya ang tanging ginagawa na lang nila, abay sinisiraan itong si PBBM. Sobrang daming tao. Pinanood ko yung buong video, mga minamahal, wala namang sinasabing Duterte doon. Ang sinisigaw doon, Marcos Pilipinas, Marcos Pilipinas. Yan yung sinisigaw doon, oh. Tingnan nyo, hindi nga mahulugan ng karayom. Diba? Hindi nga pinakita yung audience na nagsasabi, Duterte. Inintak lang nila dyan, mga minamahal. Ininsert lang nila yung salitang Duterte habang nagsasalita itong si PBBM para ipahiya. Diba? Yan naman yung aims nila eh. Pero ngayon, ang tanong, sino ba yung totoong pahiya? Tingnan nyo sino ba yung nagparally, mga minamahal, na rally ninyo sa Davao pero ang suot nila, mga nakapula. May papakita ko sa inyo Rally nila mismo, sino yung totoong pahiya? Meron silang rally, pero mga nakapula, mga minamahal. Ito, nagsalita na, nag-green na yan sila nung gabi. Pero nung umaga, mga nakapula, ito pa, tingnan ninyo. Marcoleta. Pero yung mga nandyan, nakapula. Diba? Nakukuha ninyo yung punto, mga nakapula. Yan, hindi yan fake news. Kasi ito, may pinakita ko sa inyo, Marcoleta. Yan Dante Marcoleta. Tapos yung mga dumalo, mga nakakulay pula. Kitang-kita, kulay pula. Diba? Kayo yung sinugod, diba, ng mga loyalista. Kasi hindi kayo gusto. Yung ginawa ninyo ngayon, yung fake news ninyo kay PBBM, papakita ko ulit sa inyo Mga kandidato para sa Senado. Ulit, pagkamat nakatuon ng pansin natin sa ating mga kandidato. Edit na yung mga minamahal. Splice na yan.
Splice yan. Splice yan, mga minamahal. Kumbaga nagsasalita si PBBM, tapos kinuha lang nila yung punto na lumingon si President Bongbong Marcos, tapos nilagyan na nila ng, ng audio na ang sinisigaw, Duterte. 'Di ba? Ganyan po talaga kalaganap ang fake news dito sa mga DDS na to. Tingnan ninyo, pag pinatawag, hindi naman to dadalo, hindi naman to aaten. Bakit hindi aaten? Kasi alam nilang may kasalanan sila. Di ba? Tingnan nyo, itong si Jason Sa, hindi dumalo nung pinatawag dyan sa TRICOM. Si Maui, hindi din dumalo nung pinatawag sa TRICOM. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga minamahal, ano yung mapapala ninyo kung makikinig kayo dito sa mga Duterte's Bobo supporters? Di ba? Puro lang tae ang pinapakain sa inyo. Hoping naman sana na matauhan kahit papano yung mga nanonood. Di ba? Ako legit yung pinakita ko. Nakikita naman ninyo. O, ano yung sinisigaw doon? Oh, 'di ba? Mga nakakulay pula kahit sa rally ni Rodante Marcoleta. Yun legit yun kasi ako may pinakita akong ebidensya. 'Di ba? Pero sila audio lang, wala yun. Hindi yan totoo, mga minamahal. Pilit lang talaga nilang gustong yurakin yung imahe ng ating presidente at ng bagong Pilipinas Alliances kasi alam nilang malakas. Biruin ninyo, mismong doon sa Davao, sinugod ni PBBM yung kanilang baluarte tapos hindi mahulugan ng karayom mo. Tingnan ninyo, sobrang hindi mahulugan ng karayom mo. Di ba? Napakadaming taong dumalo. Hindi nga mahulugan ng karayom, mga minamahal. Kaya ang ginagawa nila ngayon, dahil siguro I think mga naiinggit or baka maybe kinakabahan, ang ginagawa nila, pilit nilang niyuyurak sa disinformation. Kaya nga ito yung nakakapagtaka eh. Madaming supporter sa mga Duterte. Nakikita ko legit to. Sa online. Di ba? Daming nanonood sa kanila, bakit kaya? Pero pag personal, konti lang yung dumadalo. Bakit kaya konti lang yung dumadalo? Alams na. Mas madami silang na-hired na troll. 'Di ba? Magkano kayang bayaran sa mga troll? Imagine nyo na, troll, mga minamahal, binabayaran nila. Samantalang yung supporters ng ating presidente, konti man. 'Di ba? Ang nanonood online. Meron lang silang lamang na mga 5,000 views or 10,000 views. Yan lang yung lamang nila. Hindi naman nagkakalayo. Pero makikita at mapapansin ninyo na kapag mayroong mga rally, sobrang dami ang dumadalo. Ang umaattend sa proclamation. Bakit? Kasi legit ang mga supporters. Hindi katulad dito kay Ladigong na hakot. 'Di ba? Hakot na nga yung supporters, nagbabayad pa ng mga trolls para dumami ang kanilang mga viewers. Tama ba 'yon? Diba? Nakakaloka, mga minamahal. O, kayo na yung humusga. Ano yung masasabi ninyo? O, Team Pilipinas ba kayo? Or Team China? Siyempre, mga minamahal, lahat tayo, Pilipinas, diba? Anyway, yun po. It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.